Natatanggal ba ang mga tiles ninyo sa inyong mga swimming pool? Yan ang pag-usapan natin sa segment na ito. Pag-usapan natin bakit nagtatanggalan ng ating mga tiles. 3 reasons. 1, mali ang waterproofing. So yung waterproofing can cause tile debonding. Number 2, maling methodology or maling pag-apply ng tile adhesive at ng inyong tile sa inyong swimming pool. At number 3, mali ang tile adhesive na ginamit sa pag-apply ng inyong mga tiles. Pag-usapan natin ano ang tamang tile adhesive na gagamitin. Unfortunately sa Philippines, marami pa pong tile adhesive manufacturers na hindi gumagamit ng tamang standards. Nabanggit po namin sa inyo ng mga unang episodes namin, ang tile adhesive, when it comes to cementitious type, merong C1 at may C2 rated. So, pag wala kang standards, ang tawag doon ay C0. So, ibig sabihin, wala ka sa loob ng standards ng European or ng mga ISO. Ayan. So, unfortunately, kung wala kang standards, then paano natin malalaman ngayon kung ano ang tamang tile adhesive na bagay sa iyong tiles, no? Pag-usapan natin ng sandali ang standards. C1, dapat ang adhesion strength mo ay 0.5 Newton per square millimeter. Ang C2 naman ay dapat ang adhesion strength mo ay at least 1 Newton per square millimeter. Ayan, for C1 and C2. So, kailan ginagamit ang C1? C1 para sa mga earthenware, ceramic. Ibig sabihin, ang mga tiles na to ay malalaking mga pores. Doon siya bagay. Okay? Pag ginamit mo yung C0, possible didikit, possible hindi. So, para hindi ka magkamali, maghanap ka ng may tamang standard na tile adhesive para sigurado at consistent ang adhesion strength ng iyong tile adhesive. Para sa mga porcelain at granite na pag tinignan mo yung likod, halos saradong-sarado, wala nang pores, wala nang kakapitan, you need a C2 rated na tile adhesive. Ayan ha. So, hopefully medyo malinaw yung explanation ko. Para naman sa mga flexibility, again, may S1, may S2. For S1, ito yung mga flexibility na from 2.5 up to 5 mm deformation. Ayan. Para sa mga S2 rating naman, para sa mga more than 5 mm na deformation. So, sa mga tile adhesive, in layman's term, pag kailangan mo ng large format at dahil medyo malaki na yung movement, kailangan mo gamit ng S2. Para sa mga 60 by 60, you can use S1. Ayan, para mas madali na lang siya intindihin, no? Hopefully medyo naliwanagan kayo kung ano yung mga yon. So, ngayon, ito ang tanong. Itong mga test na nabanggit natin, paano ba nila ginawa ang test methods? So, may rating ka, pero ang tanong ay test methods. Kapag ang test methods ay hindi nila sinubmerge sa water, na ito ay bagay pang swimming pool, you can still get that data, pero mali ang testing method. Alright? Kaya dapat, ang tatanungin mo, C2 rated using submerged testing. Ayan. Alright, medyo malinaw ha. So, ang mga nabibili natin normally sa mga tile adhesive ngayon ay normally hindi siya subjected sa submerged water. So, ano ba yung pag sinabi natin submerged water, no? Ang testing method niya should be 7 days in standard condition plus 21 days water immersion condition, no? Ganyan dapat ang testing method niya. And then, ipupull off niya, hihilahin niya. So, dapat yung adhesion strength ay dapat ay pumasok pa rin sa C2 or sa C1, kung C1 man yung binibili ninyo. Ayan, no? So, hopefully, medyo naiintindihan nyo. So, meaning, kapag porcelain ang tiles mo, dapat C2, right? So, dapat pag sinubmerge mo siya ng water, dapat C2 pa rin siya, kahit na submerge. Ayan. Unfortunately, kapag hindi yan tinest at hindi yan talaga pang submerge, dahil sa water, nagkakaroon ng reaction sa adhesion, then bababa siya sa C2, eventually your tiles will pop out. Again, for clarification according to ISO 13007-1 and EN 12004, para sa testing ng inyong tile adhesive for swimming pool, should be 7 days standard condition plus 21 days submerged water immersion test. Ayan. So, kapag hindi nila ito ginawa at hindi sila nag-submerge ng methodology nila, then you will not get the right data and the right tile adhesive for you. In layman's term, para medyo malinaw tayo, bumili ka ng porcelain, alam mong C2 rated, no? At nakalagay sa bag, C2. Ang sunod na tanong, in-immerse niya ba o hindi? Kasi pag hindi niya in-immerse, yung test, then eventually, after mong masubmerge, bababa pa yun, yung rating. Dahil hindi siya malinaw na nakalagay na submerge. Kaya kailangan mo hanapin yung specifically pang swimming pool na tile adhesive. Here at Build Right, gusto namin pakilala sa inyo si
Build Right Smart Band Flex Hydro. So, ang Smart Band Flex Hydro is built specifically for swimming pools. Ang Smart Band Flex Hydro rating ay C2S2. Napakataas ng rating na to, no? Dahil C2 na siya, then ibig sabihin you're getting the best na rating when it comes to adhesion. So, meaning, any tiles will do. Pwede kung dumikit ang earthenware, ceramic, porcelain, granite, even mga large format tiles pwede, but wala naman yata gagamit ng large format tiles sa loob ng swimming pool. And you also get the S2 rating. That's the highest flexibility that you can get. Definitely, pwede siya sa movements, and wag lang naman structural movements, no? Wag naman ganun. So, definitely pwede siya sa mga movements. So, to prove to you that Smart Band Flex Hydro really works, of course, we did our test, no? What we did is we got a C2 rated na tile adhesive. Adhesion test results were 1.08 megapascal or 1.8 Newton per square millimeter. After namin sinubmerge na 21 days, ang lumabas sa test result ay only 0.57 megapascal. So you see na hindi na siya pumasok sa loob ng C2 rating kasi na-submerge siya. Because of water, humina ang kanyang strength. With regards naman sa C2 ng Smart Band Flex Hydro, ang test result niya ay 1.43 megapascal. And then after subjecting it to water immersion test, ang result ay still 1.09 megapascal. Ang target lang natin ay 1 megapascal. So still beyond the requirement of EN 12004. Sa paggamit nito, first get a bucket and then lagay tayo ng water, 5 to 6.25 liters of water. And then bago natin ilagay yung tile adhesive, and then of course using electric mixer to make sure all the additives are mixed properly well. Tips lang, no, for Smart Band Flex Hydro. Number 1, this is not a replacement for your waterproofing, no? Of course, kailangan mo pa rin gumamit ng tamang waterproofing. Number 2, use tile spacers. Ayan, para level yung ating mga tiles, no? So, wag na tayo gumamit ng thick bed method. Kasi yung thick bed method, hindi mo mape-press na mabuti yung tiles, no? Dahil gagamitin mo yung mata-mata system para mapantay yung iyong mga tiles, and then that will be one of our causes. Tulad ng binanggit ko kanina sa inyo, di ba? Isa sa mga causes ay yung methodology ng tiling. So please use the thin bed method para ma-press natin ng maayos, and then using tile spacers and leveling system to ensure tama yung width ng space, at the same time leveling ng tiles at press siya securely. Alright? And then use the proper trowels, no? If you have 60 by 60 and above, please use 12 mm na trowel size dahil importante yung coverage ng tile adhesive. When you press the tile adhesive, pag tinanggal mo, dapat 90% coverage. Okay? Kapag hindi 90%, you need to use a bigger trowel. Kaya sinabi namin, na-try na namin, 60 by 60 minimum 12 mm. Kapag gusto mong gamit ng 6 mm, yan yung width and height. Para lang to sa mga 30 by 30 kasi very popular yung 6 by 6 mm na trowel because probably it's cheap, so it's all around the country. But then, this will only be used para sa mga 30 by 30. Kapag pinilit mo to, gamitin sa 60 by 60, dediretsuhin ko na po kayo, matatanggal po yung tiles nyo dahil iilan lang yung mako-cover ng tiles ninyo. When using thin bed method, please use straight troweling method. Do not use swirling method dahil magkakaroon ng air pockets, and isa yan sa mga causes ng debonding ng inyong mga tiles. So, ayan. So, ready na tayo. Panoodin natin yung video kung paano mag-apply ng Smart Band Flex Hydro sa isang swimming pool. So hopefully with this video, ayaw na sana namin na makakita ng mga swimming pool na natatanggal yung mga kanilang tiles. So hopefully, naging helpful po kami sa inyong mga construction needs. Again, this is Derek Tan. Magtanong para sigurado.